plunder po mga kasuhan nitong si Rodante Marcoleta, maliwanag na sinabi po niyang handa siya makipagtulungan dito po sa ombudsman patungkol po sa mga kasong kakaharapin niya. At dito nagdrama din etong si Mike Defensor mga kababayan dahil malinis daw po yung intention niya nung nagbigay siya ng 30 million pesos dito daw po kay Marcoleta. So eto, pakinggan po natin. Absuelto man sa COMELEC, tila hindi nakaligtas sa pagsusuri ng Office of the Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta. Illegal daw kasi siyang tumanggap ng pera ng kumandidato bilang senador. Ito ang Agenda Weekend Report ng Hannity. Nahaharap sa plunder at 3 counts ng indirect bribery si Senator Rodante Marcoleta, kaugnayan ng umano'y 75 million peso donations para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Nakasaad sa complaint affidavit ng Field Investigation Bureau ng Office of the Deputy Ombudsman for Luzon na isinampa ang mga reklamo noong May 18 laban kay Marcoleta at 3 donors. Kabilang sa mga pinangalanan sa reklamo, sina former Congressman Mike Defensor, Joseph Kaya damay talaga dyan si Mike Defensor mga kababayan at itong 2 individual pa, Espiritu at Aristotel Viray. Ayon sa mga investigador, noong January 2025 o bago pa man ang opisyal na campaign period, nagbigay umano ang 3 ng milyong-milyong donasyon para sa senatorial bid ni Marcoleta. Dahil umaabot sa 75 million pesos ang pinagsama-samang halaga ng mga donasyon, sinasabi sa reklamo na lumampas ito sa 50 million peso threshold para sa kasong plunder. Sinabi rin sa complaint na maaari ring managot si Marcoleta sa indirect bribery. Eto nga yung hindi maintindihan ng mga DDSet. Alam niyo po ba mga kababayan nung tinalakay natin ito nung nakaraan doon sa ating Facebook, sabi ng mga bobong DDSet na taga-suporta nitong sina Marcoleta, ano naman yan election offense naman yan Anong kinalaman niya sa corruption? Tingnan nyo kung ano yung kasong kakaharapin niya, plunder at saka po bribery. Ibig sabihin mga kababayan, pag plunder yung kaso mo, yan ay pagnanakaw. Di po ba mga kababayan? Pangungumit, ibig sabihin, under pa rin yan ng corruption. Mga bobo. Anyway, tuloy pa natin. Dahil tinanggap daw nito ang mga regalo o donasyon bilang isang public official. Ayon pa sa reklamo, hindi daw dapat i-normalize ang pagtanggap ng ganito kalalaking amount ng pera. Tinutukan din sa reklamo ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Hindi raw nakasaad sa entry SALN ni Marcoleta sa Senado ang natanggap na 75 million donations. Nakalagay lang sa kanyang SALN na may 39.6 million siyang naipon mula 1992 hanggang June 30, 2025. Sa kanyang December 2025. Para do sa mas sa mas detalyado, pag sinabing plunder, pandarambong. Ibig sabihin, pasok pa rin yan sa corruption. SALN, 16.7 million naman ang idineklara niyang cash at savings. Isa rin sa mga tinukoy sa reklamo ang kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na isinumite sa COMELEC dahil nakasaad dito na wala raw itong natanggap na cash o in-kind contribution. Ayan kita niyo mga kababayan, ang nakalagay sa kanyang SOSE, wala siyang tinanggap na cash or kahit na anong donation o distribution mga kababayan. Wala daw pero kita nyo, nasa 75 million yung tinanggap niya. Diba? Pero nakalagay sa kanyang SOSE, wala daw siyang tinanggap. Wala pang opisyal na pahayag ang senador tungkol sa hinaing ombudsman complaint. Pero nauna ng depensa ni Marcoleta na hindi election contributions ang mga natanggap niyang pondo, kundi personal donations dahil nangyari raw ito bago pa ang campaign period. Iginiit din niyang hindi magkapareho ang saklaw ng SOSE at SALN, kaya hindi raw dapat direktang ikumpara ang 2 dokumento. Hindi, kahit anong paliwanag nyo dyan mga kababayan, kahit pa sabihing na-absuelto yan sa COMELEC, may kaso pa rin siyang plunder na kakaharapin at saka po indirect bribery. Ibig sabihin, talagang dapat niyang harapin ito dahil nga, ito po ay nakakahiyang kaso, pandarambong. Diba? Pandarambong. Biruin mo, lumalabang ka sa korupsyon tapos kakasuhan ka, may kaso ka na pandarambong. Diba nakakahiya yan? Handa ang COMELEC na makipag-ugnayan sa ombudsman kaugnay ng kaso. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, yan ay kahit dismiss na ang naunang investigasyon ng poll body sa kaso ng senador. Binigyan na ng ombudsman ng 15 araw si Marcoleta at ang 3 respondents para magsumite ng kanilang counter affidavit. Unang ibinalita ng BNC ang tila questionableng 112 million peso campaign spending ni Marcoleta noong May 2025 midterm elections na doble sa kanyang reported wealth na 51.9 million base sa kanyang 2025 SALN. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Billionaire News Channel.
O yan. 'Di ba napakaliwanag mga kababayan? Biruin nyo yung kaso ni Marcoleta, plunder at saka po indirect bribery. Kaya nga kung titingnan nyo, puro pagpapaawa na lang yung ginagawa ni Mike Defensor eh. Kasi nga naman tatamaan din siya. Biruin nyo, nagbigay siya ng 30 million kay Marcoleta at yung isa 20 million, yung isa naman 25 million. Ang tanong, saan dinala ni Marcoleta yan? Bakit hindi niya i-disclose yan sa kanyang sose? So ngayon, ituloy pa natin mga kababayan kasi sabi po dito ni Mike Defensor, iginiit po niyang wala daw pong kapalit yung 30 million na donasyon na ibinigay niya kay Senator Rodante Marcoleta. Tandaan nyo, naging senator na mga kababayan itong si Marcoleta, baka mamaya may kapalit palang malaki yan. Parang katulad lang nung kay Chis Escudero, di ba? Biruin nyo, binigyan lang si Chis Escudero ng milyones pero napakalaki ng naging kapalit doon po sa kontraktor. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Congressman, ano po yung masasabi nyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito, ano? Dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya. Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso. And natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal na mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly... Hindi, mali ka dito Mike Defensor. Kayo yung pinag-uusapan Bakit mo ipupuna sa iba yung kasong kakaharapin ninyo? Diba? Eto mga kababayan yung problema sa mga to. Na malimit nating makita, tuwing sila yung nakaupo sa hot seat, hahanap sila ng ibang ituturo para doon ma-focus yung atensyon ng investigasyon. Tandaan po natin ang pinag-uusapan po dito, yung plunder at saka po indirect bribery, nakakaharapin ni Rodante Marcoleta, damay itong sina Mike Defensor. O bakit hindi mo na lang sagutin ng diretso kung ano ba talaga ang kapalit niyan? Diba bakit ka nagbigay ng ganyang kalaki, 30 million pesos kay Marcoleta? Hindi yung magtuturo ka ng ibang tao. Kasi mga kababayan, kung titingnan nyo, ibang tao yung tinuturo niya dito Naghahanap siya ng ibang masisisi sa kasalanan na sila naman na may gawa. Diba? Ituloy pa natin. Sabi lang may contractors, tapos lahat. Walang kaso pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. Ngayon po sabi niyo katabi niyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotel Viray. Kakilala niyo ba parehas at ano yung connection niyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotel Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung maibabahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder, pondo ng gobyerno. So, tapos kung bribery, dapat may kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So yun ang hindi ko maintindihan. Pero outside that bribery, plunder, para... malay ba namin kung may kapalit yan? Diba mga kababayan? Kasi hindi naman siya magbibigay ng 30 million ng ganun-ganun na lang kung wala siya mapapala. Kahit kayo, mga kababayan, magbibigay ba kayo ng 30 million kung walang kapalit? Magaling pa yung 30 million ninyo, itago nyo na lang. Mapapakinabangan pa yun ng mga kapamilya ninyo, ng mga anak ninyo. Pero kay Mike Defensor, iba Diba? Maniniwala ba kayo na walang kapalit yung 30 million na yan? Saan ho sana yung 30 million pesos na donation nyo para kay Senator Marcoleta? Well, supposedly, di ba, meron siyang campaign at the time before the campaign. Pero pagka may kaso ka kasi, ang ibig sabihin, meron kang ninakaw sa gobyerno kung plunder. Okay. Pag bribery, nagbigay ka ng pera, may kapalit. So ano yun? Parang wala naman ata doon sa charges nila. Nabasa ko na, parang wala naman sinabi. So tama po na nagbigay talaga kayo ng 30 million sa kanya? Basta kami, ang issue dito ayaw niyang sagutin. Ayaw niyang sagutin. Okay. So, ang kinaso sa amin, indirect bribery. Ang tanong dito, ano yung sinasabi nilang ninakaw naming pondo ng gobyerno? Okay. Ano yung sinasabi
Ayaw niya sagutin mga kababayan. 'Di ba? Ayaw niya sagutin yung about do sa 30 million. Ng kapalit. Because that is the context. Kahit na lang sino, kahit kunyari, maraming tumulong kay Presidente, kay BBM, nakalagay din yun. Lahat ba tatanungin saan galing pera, anong ibig konteksto? Dapat kung may plunder or bribery, there should be a basis for that. Pero ang tanong po kasi is kung Iba kasi yung kay Presidente mga kababayan eh. 'Di ba talagang inilagay yung mga pangalan nung nag-donate? Nakalagay doon kung magkano yung i-donate mga kababayan. Naka-disclose po lahat yung sa sosi ng Presidente ni PBBM. Kaya nga alam natin nung una, dahil nakita naman yan ng taong bayan ng isa sa talagang nag-donate kay PBBM noong mga panahon na yon ay sinalagdameo. Kasi nga nakalagay po yan. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, dito po kay Mike Defensor, ang nakakapagtaka dito, bakit ayaw niyang sagutin kung nag-donate ba siya ng 30 million pesos? 'Di ba? Ituloy pa natin. bigay nga kayo talaga ng 30 million at may basihan po ba? Yes. Okay, nagbigay kayo talaga ng 30 million pesos. Pero Congressman, idineklara niyo ho ba ito sa BIR na nag-donate kayo ng 30 million? Yes. Nag-declare po Yes. kayo. So merong Declare donors din tax yan. na Nabayaran din binayaran. yung taxes. Actually, yung kaso nga na yan, nauna yan sa Comelec, dismiss na ng Comelec. Tapos, hindi namin alam paano nag-evolve into a plunder case. Opo. Pero kasi ang binabanggit kasi dito sa kaso sa inyo is nagpas daw po dun sa threshold yung amount, yung total amount ng donations. No? Kaya yata Kasi dapat 50 million lang pero naging 75 million pesos. sinasabi na meron kayong plunder na kaso. Do you agree with Kahit na the nagbigay argument? ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. Okay. Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong kay Dante Marcoleta, pag wala akong hiningi na kahit anong pabor o kahit anong kailangan ko, wala akong dapat kaso. Okay. So, yan ang ibig sabihin yan. Have Ang you- ibig sabihin ng plunder, penta ng gobyerno, ninakaw mo. Ang ibig sabihin ng bribery, may kapalit ang ibinigay mong pera. So you can say Parehong po- wala yan. Paano nga kami makakasigurado na wala talagang kapalit yan? Congressman, you can say na hindi kayo humingi ng kahit anong siguro pabor kay Senator Marcoleta while he is a sitting senator. Ang masasabi ko siguro na maaaring na nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nang kumain ako ng hopya sa opisina niya. Okay. Kasi may hopya doon, nakihingi ako. Ewan ko kung makukonsider yun na kapalit ng tulong ko sa kanya. Nakausap niyo na ho si Senator Marcoleta about this, kung ano yung mga future plans niya regarding this case? Palagay ko, naihilo din si Senador Marcoleta bilang isang abogado para idugtong mo sa isang plunder case. Nakakatawa. Paano nagkaroon ng plunder? Yun nga ang tanong ko muna eh. Di ba dapat ang katanungan natin doon sa case mismo, dahil nabasa ko na, Aha. ano yung kapalit? At saka, eto mga kababayan kung matatandaan nyo, di ba, nagyabang si Marcoleta dati, nung binanggit niya yung mga nagbigay. Ano po yung nagbigay sa kanya ng donation. Hindi nga niya pinangalanan nung una eh. Pero may sinabi siya mga kababayan before, na utang na loob, sabi daw nung nagbigay, utang na loob mo yan sa akin Ano bang ibig sabihin kapag ka sinabi yun? Di ba na utang na loob mo yan sa akin? Ibig sabihin may kapalit yan someday. Di ba kailangan mong bayaran yung utang na loob na yon. At take note mga kababayan, at pag sinabing utang na loob, walang katapusan na bayad yan. Diba, mas magaling nga nung nagpautang ka na lang ng pera eh. Pag naibalik mo kung magkano yung amount o nadagdagan mo ng tubo, bayad ka na. Pero kapag ka utang na loob ang pinag-uusapan mga kababayan, kahit ilang beses mong bayaran ng bayaran yan, walang katapusan na pagbabayad yan. Kumbaga, kailangan Ano yung i-establish kung may kapalit. Oo. At wala Kasi namang hindi, naipakita. ang plunder is, nagnakaw Ayun nga, may nag-comment ka dito. Ito, nakita natin si Ma'am Julie Tao. Crisostomo, sabi dito, utang na loob mo yan, sabi ni Marcoleta. Kaya may kapalit yan. Ayan kaya nga. Diba? Siguro naman mga kababayan, napanood nyo yung pagyayabang ni Marcoleta nung sinabi niya yung about sa donation. Diba sinabi daw nung nagbigay na utang na loob mo sa akin yan. Ibig sabihin may kapalit yan at walang katapusan na bayad yan. Anyway, tuloy pa natin. ng pera ng gobyerno. So definitely hindi pera ng gobyerno. Tapos sabi nila, bribery. So ano yung kapalit?
Okay. Now, Wala. At that time, di man congressman na si Marcoleta at nanalo lang siya ng senador after several months. ngayon po, kayo ba ay anong plano kayo naman personally? Ano yung plano ninyo? And will you comply doon sa utos na kayo ay kailangan magsumite ng counter affidavit? Yes, we have to, of course, respect the ombudsman case. Pero sa akin naman, wag naman sana mga ganong kaso. Wag naman yung mga kaso. O, sabi dito, walang nagbibigay ng malaking halaga na thank you lang. Tama! Kasi ako mga kababayan, hindi ako naniniwalang walang kapalit yan. 30 million ba naman eh? 30 million binigay mo tapos walang kapalit, kagaguhan yan. Parang pinipilit na lang. Hindi rin maganda sa institusyon yun eh. Na parang pilit na pilit yung kaso. So parang kayo ay iniipit. Ganun po ang inyong interpretation dito. Yes, of course. Saka parang pilit na pilit. Kasi nga, again, I'll go back to my point. Pag sinabi mong may kapalit, dapat bribery yun, may kapalit. Ano yung kapalit? Pag plunder, pera ng gobyerno. Eh sinabi na, ito yung tinulong, privado kami noon, privado, we were private citizens during that time, and there was wala. Kahit sa complaint, wala akong nakita kahit bahagi man lang na nagsabi kung ano yung naging anomalous doon sa transaction na yun. Maiba lang po ako, Congressman, kasi syempre kayo po ay alyado ng mga Duterte and ni Senator Bato. Do you have any idea kung nasaan siya ngayon? At ano po yung siguro mga naiisip nyo regarding the manhunt operation against him? Well, first and foremost, talagang hindi na kalokohan yung pagtatago ni Senator Bato. Dahil wala, di ba sinasabi nila, parang natatakot, natuduwag, kalokohan. Pero hindi, totoo to. Hindi, kalokohan pa rin yan. Bakit natin nasabi mga kababayan? Eh may arrest warrant ka na eh. Bakit kailangan mo magtago kung pwede namang harapin mo yan? Ibig sabihin talagang guilty ka kaya ka nagtatago. Pag siya na-aresto, dadaling siya sa The Hague, and wala na siya magiging remedyo or wala siyang legal remedies pag ginawa nila yun. So he has to hide. He has to fight this out, and I hope that the Supreme Court, ang Korte Suprema, magkaroon agad na malinaw na desisyon tungkol dito. Do you agree sa interpretation ng NBI na siya ay armed and dangerous as of the moment at pugante po ang treatment sa kanya ngayon? Hindi. Kasi yung warrant ng ICC, hindi na nga tayo miyembro ng ICC. So technically, Eto, take note, abogado din to mga kababayan si Mike Defensor ha, tandaan nyo to. wala lang ibig sabihin yung warrant ng ICC. But assuming, for example, member pa rin tayo ng ICC, even the ICC, sinasabi dun sa kanya sa Rome Statute, Article 59, kailangan dumaan yun sa proseso ng ating korte. Okay, local Kasi court. kailangan determine, si Bato ba nahuli? Tama ba yung pagkakahuli sa kanya? Binasa ba yung kanyang karapatan? Ngayon, pagdating naman sa ating saligang batas, malinaw na malinaw, di ba? Yung due process at saka yung pagdaan sa mga korte natin pagka mayroong mga warrant, search warrant, or arrest warrant. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. Dating Ayan. Di ba napakaliwanag ano yung sinasabi dito ni Mike Defensor, wala daw kapalit, paano daw nakakasigurado. Ako mga kababayan, hindi ako naniniwala dyan. Dahil narinig natin yung interview ni Marcoleta, yung mismong sinabi ni Marcoleta dati na ang sabi daw ng mga donator or yung nag-donate mga kababayan, utang na loob mo sa akin yan. Sa amin yan. Ibig sabihin may kapalit yan at hindi mababayaran ng pera yon. Kasi utang na loob eh. Pag utang na loob kasi mga kababayan, kahit bayad ka na doon sa 30 million, dire-diretso yan, walang tigil yan. Kasi utang na loob din yan. Kailangan magkautang na loob din si Mike Defensor para makabayad ka. Siguro yon para matapos yung utang na loob na yon. Pero tingin ko dito may kapalit to. Kasi hindi naman magtatapo ng 30 million si Mike Defensor kung wala siyang mapapala. Ganon din yung dalawa. Mga kababayan, ano po kaya nga dito, hindi ko masisisi si Sir Ronald Aliamas kung bakit binakbakan ng matindi dito si Marcoleta, mga kababayan, sa programa ng 4 Alas. Dahil nga sabi dito, Ronald Aliamas binatikos ang isang abogado na senador sa umano'y inaming katiwalian, mga kababayan. So ito, pakinggan natin. Bilang halimbawa, nung binabanggit ko kanina, sa Senado na nasa gitna ng historic crisis. Yes. At yung napag-uusapan din natin lahat dito, dapat magkaroon din tayo ng konkretong halimbawa. Yes. May isang abogado na
Senador Wigo, no? Medyo nahulog sa medyo nahulog sa balde. No? Medyo nagkamali ng hugot. Inamin ba naman sa isang talk show? Dahil sobra sa yabang. Di ba abogado si Mike Defensor? Wait nga lang, check nga natin. Baka nagkamali ako. Ayan sabi dito, Mike Tan Defensor is a prominent Filipino politician, lawyer, and businessman. Ayan nakalagay dito. Ibig sabihin, abogado siya. Anyway, tuloy pa natin. Inamin na siya ay nag-commit ng indirect bribery. Ayan Article Ayan. 211 ng Revised Penal Code. Anong sabi dito ni Sir Ronald Aliamas? May isang abogadong senador, mga kababayan, na sumobra yung yabang at nahulog sa timba at inaming nakakumit siya ng indirect bribery. Ayan Diba? Inamin. No? Inamin. Alam ba niya yung parusa ron? Diba? Tapos hindi pa nakontento, no? Inamin dun sa TV program na yan, no? Na may series of acts receiving more than 50 million. No? Diba? Sa several people, including dun sa isang hinuli ng katabi ko rito. Hindi ako yung Sa Chicago. Hindi sa US, nadamay pa yung isa. Hindi pa niya alam na hindi lang yan malversation. Hindi lang yan a simpleng kaso. Plunder yan. Yan ang problema sa hubris. Sabi nga ni Satanas, one of my most favorite sins. Hubris. Vanity. No? Buti na lang at may nauhulog pa rin sa ganyang klaseng mga kasalanan na inimbento ni Satanas. Sana naman ay magkaroon naman ng logical conclusion niya. Grabe Kita nyo, hinibas yung aso na estatwa. Di ba? Ayan kita nyo. Pagkasalita nung about sa conclusion, mga kababayan, sabay himas dun sa aso na bulldog ata yun. Na estatwa, mga kababayan. Ito. Sana naman ay magkaroon naman ng logical conclusion niya. Ay! Si Senator Vigo, sana naman ay pulutin ka kung saan ka dapat kinakasadlakan. Tama! Presinto. Totoo naman. Tsaka self-admitted, di ba? Oo, self-admitted. Hindi galing sa 4 alam. Linawin natin. Hindi yan plot o conspiracy. Tumalong ka sa sarili mong bangin. Correct. Yan ang nangyari kay Marcoleta, mga kababayan. Sa totoo lang, kung hindi siya naging mayabang, sinabi niya publicly yung natanggap niyang donation, mga kababayan, at binanggit niya pa yung salitang utang na loob daw. Diba? Utang na loob daw niya dun sa donator. Yun daw ang sinabi nung nagbigay. So, hindi yan, mga kababayan Kayo ba, kung kayo tatanungin, maniniwala ba kayo na walang kapalit yan? Siyempre may kapalit yan. At talagang yung ginawa ni Senator Rodante Marcoleta, talagang plunder yan, mga kababayan. Mabigat na kaso yan. Kaya nga wala siyang kawala dito Anyway, tuloy pa natin. So, baka Siya ang nahulog sa sarili niyang kayabangan. kailangan ibahin na yung kasabihan. Ang aso nahuhuli sa sariling bibig. Ang pag nahuhuli. Iba talaga. Hindi, eto abogado nga si Mike Defensor Ito nga sabi nga dito, search natin yung niya, yung data niya, mga kababayan. Yung background na lang niya, mga kababayan, ito. Sabi dito, basahin natin. Mike Defensor is a prominent Filipino politician and businessman. Tapos may nakalagay pang lawyer, mga kababayan, doon sa kanina. Sabi pa dito, best known for his long career in the Philippines of House of Representative and his current role as a vocal critic of Marcos administration, mga kababayan. Yan yung nakalagay dyan, So anyway, tuloy pa natin. Eto. Is Mike Defensor a lawyer?
O, sabi dito, kasi abogado talaga siya. Ayan o. Sabi dito, while he holds a master degree in international business law for the University of Liverpool, he does not process a Philippine law degree. He is not a member of the... oo nga no, ba't parang hindi nga siya abogado? Wait nga lang, ba't lumabas doon na Filipino lawyer siya? Oo nga, hindi nga siya abogado. Kala ko abogado to. Sorry, hindi pala siya abogado. Mali pala yung nakalagay kanina eh. 'Di ba? Anyway, tuloy na natin. At least hindi siya abogado. O anyway, tuloy natin. Nagdadulot ng lechon sa atin, no? Dapat hindi tayo kumakain ng lechon dito, di ba? Ayan, ang pag. Nagkatinginan na sila. Duel na, duel. This lechon, man. Anong future na nakikita mo, Director, sa NBI? Dahil siyempre, ang hirap talaga, no? Dumadami na ang mga kriminal, dumadami na ang mga kawatan. Anong kailangan namang tulong sa'yo ng taong bayan Yan. sa NBI? Kasi, parang kailan ba gagawa? Kailangan tumulong na tayo, di ba? Correct. Anong tulong na kailangan mo sa taong bayan? Yung tanong mo, Mike, kasi nakita natin ngayon because of the social media, parang nag-iba yung standards. Yung mga mali nun, parang ginagawa ng tama. Ay sorry kung pinapalitan ko yung mga words. Pag sinabi ko kasing donor mga kababayan, kaka-violation tayo. Kaya sinasabi ko na lang donator. Ano po, pasensya na kayo, pinapalitan ko ng word yung mga salita ha. Halimbawa, yung war on pinapalitan ko ng pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato. Kasi mga kababayan, gumagamit ako ng ibang term para hindi tayo magka-violation. Anyway, tuloy pa natin. Ganun na yung Normalize. nangyayari, normalize. Yung magmura, mumurahin mo yung tao, tatakutin mo yung tao, parang okay lang. Yes. Kasi yun yung ginagawa ng mga leader na nakikita. Tama. So ang gusto ko sana mangyari, ibalik natin yung law and order talaga, yung disiplina. Correct. And I will be exactly 100 days in June 3. Yan. Gusto ko lang sabihin na kami sa NBI, nung mula dumating ako, we have 250 plus successful operation leading to arrest and prosecution ng mga kriminal. So ang gusto namin is we improve our services by modernizing, lalo na yung mga crimes committed sa social media natin. Absolutely. So wala tayong tools to do it. We want the help ng Senado Yan. at ng Kongreso. Eh ang problema, hindi nga nakakatulong ang Senado eh. Hindi lang look at talking about the budget, but the legislation na kailangan magkaroon dito ng standards kung paano to ginagawa. Agree. A lot of crimes now is being done in the comfort of their house, Correct. in the comfort of their houses, of their offices, hindi na yung sa kalye lang. Oo. Nung Sabi ni Sammy Ramos, correction, hindi donator. Donor ang right term for info. Hindi, iniiba nga po natin yung term. Pasensya na kayo kasi kailangan kong ibahin yung term eh. nakaraan, marami sa kalye, kaya magsisi tayo. Pero ngayon, marami ng krimen at just, Sophisticated na. ibang klase na. Iba yung standard. Merong mga public officials, ganun na lang manakot, magmura. Yes. Magsalita sa Pangulo, sa mga liderato. Hindi siguro dapat ganun. So, probably, napunta ako rito, I find my mission to promote law and order and to instill yung discipline na tayo kikilos hindi base sa political preference natin, hindi base sa ating emosyon, hindi base sa ating nararamdaman o hindi base sa relasyon, kundi base sa factual na nangyayari na ayon sa batas at proseso na itinakda ng mandato ng Sana sample nyo na yung bugris. meron na kami, Sek, may padala lang po kami. Yari yun, no? Tsaka yung ngongo. May kaso na po yun. May kaso na. Kahapon po, under investigation naman. Ito yung bugris mga kababayan at saka yung ngongo, may kaso na. Ayan mismong binanggit dito ni NBI Director Melvin Matibag, yung bugris at saka yung ngongo may kaso na. May Vice Mayor kami. Yung Vice Mayor, inano na rin namin kahapon. Marami po. We are receiving complaints, 70 to 100 complaints every day. All related. Grabe ang mga Grabe, no? Grounded on basic human decency. So hindi matitibag ang NBI under matibag. Palalakasin po natin lalo. Para ka PR With your... Ayan. 'Di ba mga kababayan? Alam nyo sa totoo lang yung nangyari kay Marcoleta, siya ang nahulog sa sarili niyang kayabangan. Yun yung nangyari dyan. At ngayon mga kababayan, pinipilit siyang isalba nung mga didisit na kaalyado niya na mga taga-suporta na hanggang ngayon ay natutulog pa rin sa salitang bangag, bayaran at kung ano-ano pa mga salita. Biruin nyo, mai-impeach na si Sara.
makukulong na si Bato sa dahig, pero nandun pa rin sila sa salitang bangag at kung ano-ano pa, mga kababayan. Wala na ba kayong ibang term na pwedeng gamitin? Pero anyway, at least kahit papaano, mga kababayan, thank you doon sa mga supporter dyan, naliwanagan tayo. Akala natin abogado. Etong si Mike Defensor, kaya mayabang, yun pala hindi. Diba? Biruin nyo, akala ko abogado kasi yung binasa natin kanina yung yung tawag dito, yung about do sa kanyang ibang sinasabi dito. Ito nga, wait lang, lakihan ko nga. Ibang sinasabi dito, mga kababayan sabi dito, Mike Defensor is a prominent Filipino politician, lawyer, and businessman. Pero hindi pala siya abogado. Kala ko kasi abogado siya Kasi yun yung nakalagay doon sa Wikipedia niya. Pero anyway, mga kababayan, at least kahit papaano naliwanagan tayong hindi siya abogado. Kumbaga, abogado lang talaga siya. So anyway, mga kababayan, ang maliwanag dito, si Marcoleta nahaharap sa matinding kaso, si Mike Defensor nahaharap din sa matinding kaso at unti-unti nang mauubos yung mga kaalyado ni Sara Duterte kasi yung iba mga senator, alam natin, malaki posibilidad na makulong yung iba dyan. At yung iba naman dyan, mga kababayan, na mga sumusuporta kay Sara Duterte na magagaling mag-invento ng fake news, susunod na rin. Kasi yung ngongo daw at yung bugris, mga kababayan, kinasuhan na. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga issue po na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga topic na pinag-usapan natin?